DCXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab sa 558. Mga kasama, nagpaliwanag po ang PNP Bigan hinggil sa pagkwestiyon sa kanilang pag-aresto dito sa may 52 sa mga Taiwanese sa Chinese national sa isang beach resort sa Ilocos Sur. Nabatid din alamahan ng inalmahan po na isang attorney Melbert Tolentino, legal counsel ng Madayuhan, yung pag-aresto sa kanilang mga kliyente dahil illegal daw, walang search warrant o warrant of arrest ang otoridad ng isagawa. Sa interview ng RMN kay Bigan City Police Chief Maximo Taclas, nilinaw nito na nagsasagawa sila ng inspeksyon sa mga business establishments sa Mams Courtyard Resort sa barangay Bongtolan nang mapansin po yung kahinainalang kilos at dami na nasabi mga dayuhan. Ayon kay Taclas, nang kanilang tanungin ay napag-alaman na 7 sa mga ito ay walang passport. Kaya agad nila pinagbigay alam sa tanggapan ng Bureau of Immigration and Deportation sa Bigan. Bukod pa rito, nang tingnan ang tinutuluyan ng mga dayuhan, tumambad po sa kanila ang iba't ibang gamit na posibleng may kinalaman sa cybersex. Kaya tumingi sila naman ng tulong sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Krame at agad na nag-apply ng search warrant. Based on his observation and inspection at the scene, naniniwala siya na merong nabalit. So kinaumagahan po, May 20 kahapon na po, nag-apply po agad kami ng search warrant. So ako naman, dahil nga nag-refer na ako ng technical opinion, expert opinion ng mga ACG, nag-apply na po kami ng search warrant to check properly the area. Sinurd po namin yung search warrant at napakarami pong mga telephone units, mga router, mga voice over internet protocol, mga electronic gadgets na hindi ma-explain bakit nandoon. Samantala, ang permit naman sa resort. Sa kabila po ng mga kwestiyon na nindigan ng PNP Bigan na may paglabag sa batas ang mga dayuhan, kaya't pinoproseso na nila ang kaso isasampa laban sa mga ito. Samantala sa interview ng RMN kay Immigration Spokesperson Attorney Maria Antoinette Mangrobang, sinabi naman ito na legal ang pananatili sa bansa ng mga nasabing dayuhan kaya't walang dahilan para i-hold ito ng BI. Nag-request po ang PNP ng verification ng kanilang immigration at pagkatapos po na conduct ang verification ay sinagot po namin officially yung sulat ng PNP at sinabi nga na legal ang tourist visa nitong mga dayuhan na ito. Sila po ay Taiwanese at mainland Chinese kung saan iba sa kanila ay nag-extend ng kanilang tourist visa. Sa ngayon po yung 52 sa mga Taiwan sa Chinese nationals na yan, nasa pangalaga na ng Taiwan Economic and Cultural Office sa Maynila. Naglalagablab na mga balita. Huwag kayong matakot pero mayroon po isang isaho na asteroid. Kasing laki daw ito ng siyam na dambuhan ng barko na mataang papalapit sa mundo. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, 1.7 million laki na naturang space rock na tinatawag ng mga eksperto bilang asteroid 1998 QE2. Naasan po ang pinakamalapit nitong lokasyon sa mundo sa layong 3.6 million miles sa darating na Mayo at 31, katapusan ngayong taon. Dahil sa lapit nito, maaaring makita ng malinaw ang nasabing asteroid kahit gamitan lamang ng mid-size backyard telescope. Gayon pa man, agad pong nilinaw ng NASA na hindi ito tatama sa digdig kaya walang dapat nakibahala ang sangkatauhan. Naglalagablab na mga balita. Kapalpakan naman mga kasama ng COMELEC sa nagdaang halalan ipararating na raw sa United Nations Human Rights. May balita si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo.
Ipararating na ni Solidarity Philippines at Contra Daya Lead Convener Father Joe Dizon sa United Nations Human Rights Committee ang kapalpakan ng Commission on Elections sa katatapos pa lamang na 2013 midterm elections. Ayon kay Dizon, hindi kasi naging transparent ang COMELEC sa paggamit ng PCOS machine na sa questionable tila may pattern na ang naging resulta ng bilangan. Sinabi pa nito na maraming rules and regulations ang Omnibus Election Law ang nilabag ng COMELEC, kaya tiniyak nito na kanilang ihahain sa UN ang iba't ibang findings sa mga IT expert sa kapalpakan ng PCOS machine at safeguards. Isasampatin ng grupo ni Dizon sa Korte Suprema ang paglabag ng COMELEC sa Smartmatic at sa right to vote ng mga Pilipino dahil sa 2.3% discrepancy sa accuracy ng PCOS machine sa nakalipas na eleksyon. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Warquillo, Tatak, RMN. Attorney Lenny Robredo, binisita na ang Kamara. May balita si Conde Batak. Conde, i-radyo mo. Pumunta nga ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang byuda ni dating DILG Secretary Jessie Robredo. Si Atty. Lenny Robredo ang bagong halal na kinatawan ng ikatlong distrito ng Camarines Sur makaraang talunin sa katatapos na congressional race itong si Nelly Villafuerte na may bahay naman ni incumbent Congressman Luis Villafuerte Sr. Bumisita itong si Robredo sa Kamara para alamin ang rules and regulations ng mababang kapulungan. Partikular na nagtungo ito sa tanggapan ng Secretary General at nagtanong kung ilan ang dapat niyang maging staff. Sinilip na rin nito ang ilang opisinang babakantihin ng mga last-termer congressman. Ayon pa kay Robredo, ang pagbisita niya sa Kamara ay bahagi ng paghahanda para sa bagong trabaho sa pagbubukas ng 16th Congress. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Ang pagbuhay po mga kasama ng Chacha kinontra na isang senador. May balita si Grace Mariano. Grace, i-radyo mo. Walang nakikitang malaking pangangailangan at dahilan si Senator Franklin Drilon para amyendahan ang ating sariling batas. Kaya ang pakiusap ni Drilon, tigilan ng usapin higit sa charter change o Chacha dahil nalilihis lamang ang atensyon mula sa mga higit na dapat bigyang pansin ng pamahalaan. Katwiran kasi ng mga nagsusulong ng Chacha, dapat amyendahan ang produksyon na naglilimita sa pamumuhunan ng mga dayuhang negosyante. Pero ang diit ni Drilon, umuunlad naman ang ating ekonomiya at pumapasok ang mga investors sa kabila ng pag-iral ng nabanggit na probisyon. Patunay anya nito ang pagtaas ng gross domestic product ng bansa maliban pa sa tatlong credit rating agency na nagbigay sa Pilipinas ng investment grade. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. LTFRB nagpaalala sa mga kukuha po ng prangkisa. May balita si Silvestre Labay. Rambo, i-radyo mo. Rambo. Sunod ng inaasahang pagdami naman ng mga mag-a-apply ng mga prangkisa para sa mga school service lalo't na't papalapit na ang pasukan. Nagpaalala ngayon ang pamuna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga meron ng prangkisa at sa mga kukuha pa lang nito para sa isang school service na tiyaking nasusunod ang lahat ng requirements. Ayon kay LTFRB spokesperson Sonia Del Mundo, dapat ay kompleto at safety features ang isang lehitimong school service gaya ng jeep, van at bus o minibus. Bukod sa mga grills sa bintana at laging nasa tamang kondisyon ang sasakyan, kailangan niya na ang bawat school service ay may dalang first aid kit at dapat ding may fire extinguisher at seatbelts. Paliwanag pa ni Del Mundo na dapat ding nasa tamang bihis ang driver at konduktor dito at kailangan din anyang may dalang go at stop sign para naman sa tatawid na pasahero nito. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Ihabol lang natin sa naglalagablab na balita. Meron pong nanganak na ginang sa loob mismo ng tren ng LRT sa Doroteo Jose Station kanina alas 6:25 ng umaga. Galing Garriedo at patungo sana sa Pabella Hospital ang buntis. Nang humilab ng tiyan, inabutan na ho ng panganak. Ayos na iluwalang sanggol na lalaki. Kabilang sa tumulong po ay Lady Guard ng LRT at isang nurse na sakay noon si Cecilia Lopez. Nasa maayos na pong kalagayan ngayon ang mag-ina. Naglalagablab DZXL Bulat Palaro. Engineer Well, sino nalo?
Miami Spurs. Ayos. Ngayon pa lamang naman nagsimula na si Brandon Bam Bam Rios sa kanyang paganda para sa nalawan ni Filipino World 8 Division Champion Manny Pacquiao sa Nobyembre. Si Rios po ang napiling sparring partner ni welterweight champion Marcos Maidana na Argentina na lalaban kay Josecito Lopez ng Mexico sa Hunyo 8 sa Home Depot Center sa Carlson, California. Ayon kay Maidana, matapos ang kanyang laban kay Lopez, tutulungan naman niya si Rios para sa preparasyon kay Pacquiao. DZXL Showbiz Balita. Ala po si Loli, nanood yata ng NBA, National Balibago Association sa NLEX. Si Miss Candy. Hello! Magandang tanghali sa inyo lahat. Hello, Papa Licious Body. Hi, mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters dyan. Sa kabila ng napapabalitang paglalayas ni Charis Pempenko, kinumpirma ng kanyang ina na wala silang anumang alitan. Nagsalita na ang mami ni Charis na si Raquel tungkol sa mga isyong kinakaharap nilang mag-ina. Ayon kay Mami Raquel, walang away na naganap sa pagitan nilang mag-ina at kung meron man, ay normal lang naman daw yun sa pamilya na nagkakaroon minsan ng mga problema. Mga tampo-tampuhan, ganyan, mga hindi masyadong pagkakaunawaan. Siyempre, at say pa niya, binati siya ni Charis noong Mother's Day. Nag-email ito sa kanya at nagpapasalamat sa mga ginawa ng kanyang motherhood sa kanyang paglaki. Ayun, ganun lang yung mukha niya. Mahaba ang kanyang buhay kasi naputol na ang kanyang mahabang buhok. Ayan. Sa huli, nagbigay ng message itong si Mami Raquel sa kanyang anak at sinabi niya na kahit na anong mangyari ay maghihintay lang ito sa kanyang pagbabalik. Sweet naman. Nako, kahit na may tanan-tanan issue, may ganun parang talent si Charis, marunong ka parang umakit ng bintana. Oh my God, siguro tumungtong ka sa upuan. Buti hindi tinamaan ng tukod. Oo nga. Ng bintana. O kaya gumamit ka ng pinagkabit-kabit na kumot. Nangingiti nga yung driver ni Loli ngayon eh. Naku, Loli. Si taxi driver Nick Payag. Hi, Mang Driver. Happy Payag daw siya. Payag na payag. Ingat lang Sir Nick Payag ng dahan-dahan lang ha. HTY taxi. Cambio. Anong taxi niyan, Papa Bad? HTY. HTY. Sige, abangan mo ako dyan mamaya sa ground. Thank you so much. Thank you. At masarap na pananghalian sa lahat. Sponsored by Morales. Buto-butong nilaga. Ayan. Dahil dyan sa ambag-ambag ng mga manggagawa. Buhay na naman ang tanghalian. Mabuhay ang mga masarap. Thank you so much, Papa Bads. Ito pa nag-iisang daw Dakila, Miss Candy, Tatak, RMN. Abangan niyo po mamayang gabi. Trabaho Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimag. Oy, si Rated R andito. Hi, Rated R. Good afternoon kasama buddy na ako. Talaga naman, akala ko ambag-ambag ng mga maralita. Kinabahan ako kay Miss Candy. Maralitan Tagalungsod. Oo, parang familiar yung gano'n. Pero yung classic yung pagtatanan na iniisip ni Miss Candy. Yung mga nagtatanan daw ngayon, nakakotse na. Iba na. Oo, hindi na. Sinusundo na daw ng kotse ngayon. Hindi na tumatalon sa bintana. Oo, sa bintana. Dinadaan sa likod din. Oo, diba? Social na ngayon. Eto na nga, marami sa atin na naghahanap ng adventure pero mukhang nasobrahan itong isang lalaki sa Chicago dahil sumakay siya ng Ferris wheel ng 48 hours o 2 araw at dire-diretso yan kasama body o diba? Si Clinton Shepard nga, isang operation manager ng isang Navy pier. Natalo ng naturang operation manager ang Guinness record na 30 hours and 35 seconds na pagsakay sa Ferris wheel na ginawa noon sa isang amusement park. Ayon kay Clinton, ang tagumpay na ito ay para maipakita na #1 tourist attraction ang Navy pier. Samantala sa Armed Forces Day, sinabi ni Mayor Rahm Emanuel na walang bayad ang pagsakay ng Ferris wheel sa lahat ng Navy pier attraction para sa mga miyembro at pamilya ng Navy. Social, diba? Taray. Pero taray, paano kaya siya? Doon na lang siguro siya nag-CR. 2 hours, no? 2
2 days. 48. 2 days. 2 days, yes. Bali, 2 days na dire-diretso. Ang tara. Hindi naman kaya sumakit na yung sikmura mo nun sa kakapaikot-ikot ng Ferris wheel. Pero doon na lang yun na gano'n. Oo, pero umaandar yung Ferris wheel baka kasi malito sila. Akala lang sumakay lang siya doon ng basta-basta lang eh. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DCXL News Center. Rated R. Tatak RMN. Thank you, Rated R. Kung sa Tagaytay guys, kay ano ba yan? Ranch ba yan? Para kang sumakay lang talaga, bumaba. Naglalagablab na mga balita. Hold up. Ay nako, diretso ho. Kasama naglalagablab na balitang Tatak RMN. Kasama nyo sa pananghalian, yun napakinggan sa DCXL 558. Hali po tayo ngayon midweek, Miyerkules na, May 22, 2013. Kasama nyo serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. Kala po ni kasamang Weng de la Peña. Ay pong lahat dito ay Tatak RMN. Sumain mo ang nagiging lutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.